Yan, magandang tanghali sa inyo lahat mga kamag. At siyempre sa ating mga kabatas at mga ka-UB. At welcome sa bago nating video reaction. Eto na nga guys, idiniklara na di umano na persona non grata itong sina Rosmar, Rendon at mga kasamahan nila. So eto nga, nagsalita na yung 3rd District Board Member ng Palawan. At eto guys hindi lang sila sa Coron napatawan ng persona non grata, kundi buong Palawan. So pakinggan po natin itong pahayag ng board member ng Palawan. Good morning, kulig, at sa lahat ng mga bisita natin na nandirito ngayon. Alam po ninyo, hindi ko alam kung ano yung pinag-uusapan na yun ng mga nakalipas na araw dahil hindi po ako mahilig manood ng mga ganyan. Pero nung napansin ko na nagtitrending siya, pinanood ko po at hindi ko nga kilala kung sino itong mga tao na to na nagpapasikat sa social media. Oh, mga sikat daw po sila sir eh. Kaya nga pinopromote daw nila yung Coron eh. Di ba? Kasi nga sikat daw sila. Puro kayabangan kasi. Yeah. Anyway, nakuha nila yung aking attention, pinanood ko po. At ako po yung nanliliit sa aking sarili bilang isang lalaki. Na sa laki ng katawan mo na yun, na puro muscle lang yung braso, duduruin mo yung isang babae. Di ba? Di ba? Ito kasi si Rendon, masyadong sobrang kahambugan. Di ba? Kilala naman sa kahambugan tong si Rendon eh. Pati babae talaga pinatulan eh. Pakita niyo naman kung paano duruin yung empleyado ng munisipyo. At, take note sa loob mismo ng munisipyo yon ginawa. Ganon sila kayayabang. Ganon sila kapapalagay na ang loob sa sarili nila na sila ay parang invulnerable. Di ba? Parang feeling nila untouchable sila. Di ba? Sa sobrang kayabangan. Oh. Parang nakakapanliit po sa parte niya. Ako'y hiyang-hiya para sa kanya kung siya may sikat na sinasabi nila na sikat siya. Para duruin mo yung isang babae na ang laki-laki ng katawan mo, yung braso mo, yung laki na ata nung hita ng babae. Tama. Di ba? Para i-berate mo yung isang babae, nakakapanliit po yun. At it is really uncalled for. At dahil po dyan tayo sumusuporta sa panukala ni Board Member Anton na ideklara sila bilang persona non grata, hindi lamang sa bayan ng Coron, kundi sa lalawigan ng Palawan. Dahil ang... Tapos kayo ngayon. Di ba? At hindi lang yan. Malamang, tapos din ang karir. Imagine, ginawa niyo yun Ginawa niyo yun nang hindi kayo naka-live. Sabi nga ni Tony, kung naka-live kayo, maintindihan pa nila na sinasabi niyong bugso ng damdamin. Pero hindi eh. Di ba? Kasi nirecord nyo lang eh. Tapos pinost nyo. Ibig sabihin nga naman, pwede pa kayo makapag-isip kung ipopost nyo o hindi. O kaso hindi kayo nag-isip, hindi kayo gumamit ng utak. Di ba? Pambabastos po niya, hindi lamang... Ang aim nyo kasi, kumita pa rin eh. Pagkakitaan nyo pa rin yung ginawa nyo pambabastos doon sa munisipyo ng doon sa babae, kay Ma'am Jo. Di ba? Yun pa rin kasi ang aim nyo, kaya nyo pinost yan eh. For the views pa rin eh. Tapos sasabihin ni Rosmar, kumita ba ako dito? May nag-post ba ako ng video? O di ba nga nag-post ka na namimigay ka ng 1,000 na pinapahabol-habol mo pa yung mga tao? O di ba? Sa isang babae kung hindi sa isang opisina ng municipal mayor ng Coron at sa sa buong lalawigan ng Palawan. Hindi po welcome sa lalawigan ng Palawan nung ganong klaseng mga sinasabing mga sikat na tao na babastusin mo ang isang Palawenyo. Sabihin mo na may pagkakamali o may pagkakamali sa pagkukomment ng isang Palawenya. Pinasikat nyo tuloy si Ma'am Jo. Kita nyo naman yung reaction ni Ma'am Jo, hindi man lang umiimik sa inyo, sumasagot sa inyo, pero inuunahan nyo ng daldal. Di ba? Para kayong mga, sabi nga na nag-comment sa akin, para kayong mga itik na gutom. Sabi nung isa nag-comment sa video ko. Para kayong mga itik na gutom. Di ba? Lalo ang isang babae. Natural po yun dahil nagsalita siya bilang isang private citizen
not as a staff ng municipal mayor. Ano po? Tama. At saka, totoo naman yung mga pinagsasabi ni Ma'am Jo. At ako tingin ko nga, if I may suggest, keyboard member Anton, baka kasi kung persona non grata lang yan, it's just a expression or sentiment na you are not welcome in Palawan. But anong epekto ng isang persona non grata ka lang? Tingin ko baka po pwedeng pag-aralan natin, humingi tayo ng suhestyon sa ating mga legal minds, kung po pwedeng ano isang pa nating kaso dito. Patay kayo ngayon. Sabi ko na eh. Sabi ko na eh. Sabi ko na pwede pang kasuhan to eh. Kasi masyado niyong hiniya yung ano eh, si Ma'am Jo eh. Di ba? Masyado niyong hiniya. At may pananakot pa. Patay kayo dyan. Tapos kayo ngayon. Tapos ang karir niyo rito. Dahil tinitignan ko, Yan kasi, wag puro kayabangan. baka po pwede siyang kasuhan ng oral defamation Oh. or kung ano pa ho mas greater of Pwede pang ano yan eh. Parang kasi official yung ano eh. Di ba? Official ng munisipyo si Ma'am Jo. Di ba pwede direct assault dyan? offense na po pwedeng ikaso sa kanya para pabalik-balik siya sa lalawigan ng Palawan na nililitis yung kanyang kaso. Ano po, para madala yung mga ganitong tao. Tama. Babalik-balik kayo doon. O yun, Rendon, natupad na yung ano mo, yung hiling mo na makabalik pa ng Palawan. Di ba sabi mo, gusto mo pa makabalik doon? O yun, matutupad yung pangarap mo. And with that, muli po, ako po sumusuporta sa panukala ni Board Member Anton declaring these individuals as denouncing their acts and declaring them as persona non grata in the whole province of Palawan. In unison, everybody is in agreement, and it is with strong support that we suspend the House rules, Mr. Chair, and approve on the first and final reading a resolution declaring Rendon Labrador, Rosemar Tan, and Mikey Tan, or the Team Malakas, as persona non grata in the whole province of. Ano ngayon yan? Baka palitan nyo yung pangalan nyo ng Team Mahina. Mahina ang ulo. Hindi na lang. Palitan nyo na lang ng Team Mayayabang. Yan. Ganyan na lang ipalit nyo sa team nyo. Team Mayayabang. Kasi totoo na mayayabang kayo eh. Palawan, Mr. Chair. I so move. Well, with all members present as principal authors, Mr. Chair. Oh, any objection? Mr. Chairman, before we act, I would like to ask the proponent. It is i-preempt pa natin yung desisyon ng Sangguniang Bayan ng Coron. Meron na? The resolution of the Sangguniang is very vital in as far as the resolution of this body. In other words, wala tayong legal basis kung wala silang resolution. Mr. Chair, to answer the question specifically, I am with coordination with the SB members of Coron, and they said that if that is the consensus of the Sangguniang Panlalawigan, they are okay and they will just follow with their own resolution as well. So okay lang din po sa kanila na give a reason for declaring them as persona non grata. So in the title, I would propose that we're declaring them, the specific persons, for disorderly behavior in the province of Palawan and for conduct inimical to the good and morals of the community. Patay. I think that could be a very good reason for declaring them as a persona non grata in the province. Thank you, Board Member. At least may nagano pa, di ba? Several leaders. So with that, Mr. Chairman, I would like to reiterate the motion for the immediate approval of the persona non grata on the issue regarding on Coron. I so move, Mr. Chairman. Any objection for the approval of the persona non grata? Is there an objection? There being an objection, motion is approved. Thank you, Mr. Chairman. Since we don't have any other matter, Tapos kayo ngayon. Pero makakabalik ka pa malamang, Rendon. Kasi nga pag-aaralan na kung kakasuhan pa kayo bukod dito. Di ba? Wag ka mag-alala, yung hiling mo baka matupad pa yan. Di ba? Rendon, wag kasing mayabang. Puro kasi kayo kayabangan eh. Sumikat lang kayo, yayabang nyo eh. Yumaman na nga kayo. Ano pa ba gusto nyo?
Di ba? Akala nyo powerful kayo eh. Sumikat lang kayo, powerful na ba kayo? Di ba? Ito may pahayag din dito si OG Diaz. Basahin po natin. Dahil lang sa pinairal ang init ng ulo at parang siga na nagtutungayaw sa barangay hall at pinagduduro at barangay hall pala yun? Akala ko municipal. Pag pinagduduro pa yung babae sa Coron, Palawan, ang ending persona non grata. Buong lalawigan ng Palawan ay hindi welcome ang grupo ng Team Malakas ni Rosmar. Pamulaklakin, damay pa si paring Rendon Labrador. Pwede namang kausapin ng mahinaw ng girl na nag-post tungkol sa maling patawag na pagbibigay ng regalo ng mga residente ng Coron, inubliga pa raw na humingi ito ng public apology. Na ang ending, yung grupo ng Team Malakas ang humingi ng public apology na hindi naman sincere. Humingi kayo ng public apology na walang kakwenta-kwenta, na hindi sincere. So, paano tayo ngayon yan? Team Malakas. Hindi magiging team mayabang na kayo ngayon yan. Diba? Kaya, diba? Huwag papairalin yung emosyon. Diba? Utak, papaganahin. Tama si OG Diaz. Diba? Pwede naman kausapin ng mahinaan, hindi nagyabang kayo eh. Kala mo mga sino kayo eh. Kala nyo, tropa nyo yung mayor dyan, saka yung governor dyan eh. Hindi naman pala kayo kilala. Diba? So, ilang naman mga kamagno, at siyempre huwag natin kalilimutan, minsan lang tayo mabubuhay sa mundo. Piliin natin yung tama at mabuti. Maraming salamat po.